Kaya niyang gawing makapangyarihan ng mga prutas na tila walang silbi. Talagang hanga ako sa imahinasyon ng apat na ito. Ang tawag sa kanila ay mga henyo. Ang unang prutas, ang linya-linya na prutas, ay tila walang kwenta. Kung isang ordinaryong tao ang kumain nito, baka magtayo lang ng tindahan ng pananahi. Pero si Ming ay nakagawa ng mga kasanayang pambihira tulad ng 5 kulay na linya at super whip. Nagawa pa niyang kontrolin ang galaw ng kalaban gamit ang parasitic line, at gumawa ng birdcage na nagbablock ng electromagnetic waves. Nagawa rin niyang lumipad sa himpapawid at gamutin ang mga sugat gamit ang prutas na ito. Kahit hindi na siya kasabay ng panahon, sa pagdevelop ng prutas, siya pa rin ang pinakamahusay. Ang pangalawang prutas, ang goma na prutas, ay tila walang silbi at hindi panglaban. Ang limitasyon ng isang ordinaryong tao ay isang antas. Pero si Luffy ang kumain nito, kaya nagawa niyang lumikha ng iba't ibang anyo tulad ng ikalawa, ikatlo, at ikaapat na antas. Sinabi ng 5 matatanda na sa loob ng 800 taon, maraming nagkaroon ng prutas na ito, pero walang nagising dito. Si Luffy lang ang nagawa ito. Sa huli, ang bida lang ang makakapag-develop ng goma na prutas sa sukdulan, kaya't ang bahagi na ito ay napakaganda. Iminumungkahi kong panuorin ito kasama ang iyong kapareha. Kung wala ka pang kapareha, subukan ng Tanten para makahanap ng magandang dalaga o kaibigang mahilig sa alagang hayop at laro. Mas masaya ang manood ng anime nang may kasama. Huwag palampasin ng Tanten. Ang pangatlong prutas, ang tao-tao na prutas, ay tila malas para kay Chopper. Ang iba ay kumakain ng mga prutas ng mythical beast, pero siya ay kumain ng ordinaryong tao-tao na prutas, pero siya ang tunay na panalo sa buhay. Ipinaliwanag ni Oda sa SBS na kapag ang tao ang kumain ng prutas na ito, walang magbabago sa katawan at walang makukuhang kakayahan. Ang pinakamarami ay magiging mas mahinahon ng isang impulsibong tao, nakakatakot na magiging hindi marunong lumangoy, kaya't sa bagong mundo, si Chopper lang ang karapat-dapat kumain ng prutas na ito. Isang 2 taong gulang na reindeer na kayang makipaglaban sa 3 malalaking kalaban at nakagawa ng 9 na anyo. Talagang kahanga-hanga si Chopper. Ang pang-4 na prutas, ang biskwit na prutas, sino ang mag-aakala na ang isang prutas na tila pang merienda lang ay magagamit sa laban? Pero nagawa ni Cracker na gawing makapangyarihan ito. Nakakalikha ito ng walang katapusang mga sundalong biskwit na mahirap talunin sa labanan. Kapag nilagyan ng hockey, nagiging mas matibay pa sa bato ang depensa nila, pero takot sila sa tubig. Gayunpaman, ang mga biskwit na ito ay maaaring gawing pagkain ng hukbo. Talagang nagamit ni Cracker ang prutas na ito ng tama. Ang lahat ng puwersa laban sa Parrot ay nakatago sa higanteng mural ng mga higanti, mas mababa sa 10% ng mga tagahanga ng dagat ang makakakilala nito. Napakaraming impormasyon ang ibinigay ni Oda. Una, ang ating mga kaalyado, sina Emmet, ang sinaunang robot na may bakal na kasuutan, ang prinsipe ng sinaunang higanti na si Loki na may galit sa world government, si Salt ng Lunaria na hindi natatakot sa panganib, ang mga duwende ng isla na lumalaban para sa kalayaan, ang mga mink na nagiging moon. Lion, ang prinsesa ng mga merman na si Shirahoshi na tinawag ng Sea Kings, ang mga duwende na maliit pero malakas, ang mga mink na may baril, ang mga mandirigma ng mga ordinaryong higanti, ang mga mandirigma ng Alabasta na pinamumunuan ni Vivi, ang mga samurai ng Wano na pinamumunuan ni Momonosuke, at ang mga ninja. Ang mga long leg na parang sanga, ang mga Three-Eyed Tribe, at si Nika Luffy na nangunguna sa lahat para sa kalayaan. Sa kabilang panig, ang mga kalaban, si Big Mom na may kapangyarihan ng demonyo, si Kaido na hindi namamatay, at ang pinuno ng God's Knights na si Shooks. Noong araw, si Joy Boy na naging Nika ay lumaban mag-isa laban sa 20 kaharian at natalo. Ngayon, hindi na nag-iisa si Nika. Si Luffy ay mangguna sa lahat ng lahi laban kina Imu at ang 5 Elders. Sa kanan ng mural, si Enel na bumalik mula sa buwan dala ang katotohanan ng kasaysayan, ang mga tao sa Noah's Ark, ang mga Shan-Ian na may plano, ang mga alipin na nagtatrabaho sa dilim, ang mga mahihirap na tao na nagbibigay ng ginto sa langit, at ang mga Celestial Dragons, ang higanteng halimaw sa likod ng Thriller Bark. Ang lahat ng nangyayari sa Third World ay tumutugma sa mga mural ng Second at First World. Ang kasaysayan ay laging nakakagulat na magkatulad, ang huling wakas ay maaaring muling mangyari ayon sa kwento sa mural.